Meron na ba na nangutang sa'yo na celebrity? Ay, meron. May kakilala kasi ako nung 80s Grabe. Kakaway lang yan Kakaway lang sa mga fiesta. 25,000. Tapos pagka kakanta, lip sync 50,000 kada isang kanta. Ngayon, sa 2020, wala talagang broke. Mahirap na talaga. Magkano na estimate ang net worth ng Chiquita? Hindi ko pa nire-reveal, pero first time ko i-reveal sa inyo dito. Bopols ba ang mga Pinoy? Kaya kahit napakarami ng financial coach katulad ni Chinkitan, hindi pa rin marunong humawak ng pera at magpalago nito. This episode is sponsored by The Pasalubong Man. Mga sob, nag-crave ka ba sa masarap na pasalubong kagaya nito? Kung naghahanap ka ng masarap at murang pasalubong, check out The Pasalubong Man. Kung gusto mong matikman ng kanilang products or kung gusto mong maging reseller, Message The Pasalubong Man on Facebook and TikTok. Welcome to Timawa Podcast. Move to your next level from being a mediocre to becoming the alpha of your life. At kung bago ka pa lang sa podcast na to, ako nga pala si Paulo Castro. And my name is Leo Ardina. At sa Road Trip Podcast na to, nanunundo kami ng mga successful na tao para alamin ang mga naging journey nila at mahatid sa inyo ang mga learnings para sabay-sabay tayong mag-level up. Yun bago yan Yan. So mga sob, kung bago ka pa lang nakikinig sa podcast namin, isubscribe mo naman kami sa YouTube, sa Spotify. Malaking tulong to para sa mga content creators like us na makapaghatid pa sa inyo ng magaganda at valuable na mga episodes, learnings. Anyway, kung biglang magbago naman isip mo, pwede ka mag-unsubscribe anytime Pwede. Diba? So, kumusta kayo mga sob? Kumusta kayo mga timawa? Kumusta sob, Pau? Nako, may nakalimutan akong gawin. Ano? So, nakapaglagay ng ng tawag doon? Sunscreen? Sunscreen. Oh my God. That's non-negotiable every day, bro. Oh my gosh. Sobrang solid ng start ng taon na ito para sa akin. Most especially sa Timawa Podcast. Kasi sunod-sunod yung guesting natin araw-araw. Yeah. May bago tayong guest sa Timawa Podcast. Kaya happy kami. Correct. Maraming salamat po sa mga nagiging guest namin for saying yes to this. And excited kami na makapaghatid pa ng mga solid na learning sa inyong lahat mga sob. And yun naman din talaga ang Year of the Dragon. It's in 2024. It's a year of collaboration. Correct. A year of community building and collaboration. Correct. So ako din, actually wala masyadong bagong update sa mga previous episode kasi kung alam nyo lang guys, sunod-sunod na araw po to. Kahapon lang po. Everyday, shooting. Yeah, kahapon lang yung kay Candido. So, wala, kung ano update namin kahapon, yun lang din yun. Pero, excited kami guys. January 28. Yung nga pala, speaking New Year's resolution. Correct. Dumadami na yung nagre-register sa New Year's resolution. Yeah. Mapupuno na po ang ating slot. So, wag ka na magpatumpik-tumpik pa at mag-register ka na sa pinaka-malupit, pinaka-solid at pinaka-magandang Pinoy Finance Masterclass ng taon. Yes. New Year's Resolution 2024. Kung gusto mo matuto ng investment, finance, saving, business, lahat matututunan mo sa masterclass na to. Mag-register ka na. Yung link, i-comment na lang namin dyan or nandyan sa description namin para makasama ka namin on January 28, Sunday, 9 to 5 p.m. 3rd floor, House of Transformation, Ayala Malls 30th, Ortigas, Pasig. Yun. And then of course, batiin natin ng mga sob natin na laging sumusuporta. Batiin mo yan. No, si Sob Mark Joel Matias 6469. Sabi niya, Sob, what if Idol Sob kung marketing strategy lang yan nung nagbebenta ng 299 na engagement ring sa Shopee? Conspiracy yan, Sob, ha? Conspiracy, ha? Pwede, no? Pwede. Nakalagay pala affiliate link no? Shoutout din kay Simple Mia, nice podcast daw. Of course, Karen Trinidad 9124. Saan daw po magpe-pay sa January 28 na event? Mga sob, pumunta po kayo sa link sa description, sa caption ng video na to kung saan man to naka-upload, or pumunta ka sa TikTok profile namin, sa Instagram namin, meron kami ng website beacons.ai. Click mo, mag-register ka dun sa link, send your payment via GCash.
and then makukuha mo na yung access for the event. Pagka-register mo lang, pagkabayad mo, meron ka na makukuha free ebook. Oh, may text and email confirmation kayo mare-receive once na-receive namin ang inyong registration and payment. Yan. Tapos si Sari Things 3667 sabi, ngayon niya magagamit ng totoo yung wipes. Yan. Joke. Sabi niya kay Mentor Yak. Daniel. Oh. And first daw, ito shout out. First comment. Bernard Medina 5078. Maraming salamat mga soba sa solid laging suporta ninyo, no? So, again, excited kami dyan sa event na yan. Excited kami to share with you our knowledge about money, about finances, paano magiging mas mayaman tayo ngayon 2024. And speaking of pagyaman, saan ba tayo papunta ngayon? So, napaka-exciting nitong podcast na to kasi isa to sa mga iniidolo ko. So, as Chinkitan, papunta kami kila Chinkitan. Uy, ba't sinabi mo agad? Tagal mo eh. Iniidolo pa lang eh. Sino pa ba ang makakatulong sa atin sa pagyaman, sa pagkakaroon ng knowledge about money, about finances, kundi syempre ang pambansang wealth coach. Chinkitan. As you were saying, idol mo yan. Bagal mo kasi magsalita, boss. Hindi, kasi ako rat-rat ako ngayon kasi nagigil ako, boss. Ito naman, relentless to, boss. Shout out, Ali Cuenca. Kung gusto nyo ng t-shirt ni Ali Cuenca, relentless. Correct. Punta kayo sa mga social media handles niya, Instagram, Facebook. Shout out sa'yo, Alec. Mahal natin yan. Yes, sir. Go. Idol yan, si Coach Chinky kasi grabe talaga yung mga knowledge na binibigay niyan sa mga Pilipino. Talagang relentless yan sa pagbibigay ng mga contents, ng mga ideas. Naman. Lahat, di ba? Nakakatawa pa nga. May nagma-mastermind tayo kay Coach Chinky, buwan-buwan eh. Tinuturoan kami niyan or ginaguide niya kami about marriage, about relationship. Oo. So ngayon dadayuhin natin siya sa bahay nila, sa lugar nila. Susunduin natin para interviewin at maihatid sa inyo ang mga kaalaman. Correct. Kasi for sure marami na kayo napapanood na content ni natin, Sob Chinky natin, di ba? Pero meron tayong mga hihimay-himayin sa episode na to. Ano pa nga ba ang mga masishare ng nag-iisang pambansang wealth coach? Yan. Kasi ngayon 2024, may mga bagong diskarte kang kailangang gawin. Correct. Di ba? Para mas maging yayamanin ka sa buhay mo ngayong taon. Aside from that, no, tapusin nyo tong episode na to, mga sob, dahil pinaghandaan namin ng tough talk. Okay. Malapit ang mga tanungan namin. Matindi. Ang mga tanungan namin, naglalagablab. Nagtuturoan pa nga kami kung sinong magtatanong. Sino bang magtatanong, ikaw o ako? Sa sobrang intense at init ng mga tanong to, abangan nyo yan. Grabe yan, guys. Kaya naman sa video na to mga sob, pag-usapan natin ano ba ang dapat baguhin ng mga Pilipino para mas magkaroon sila ng masaganang taon ngayong 2024. Yun. Kasi hindi lang to sipag at tiyaga, boss. Kahit anong sipag at tiyaga mo, kung mali naman yung way mo, baliwala. Correct. Sabi nga ni Einstein, if you continuously doing the same thing over and over again and expecting different result, that's insanity. Sabi ni Einstein yun? Yes. Grabe naman. Parang Einstein. Sabi ni Tesla. Thanos. Change is inevitable. Oy, siya nagsabi pala nun. Invento. Anyway, pag-usapan na rin natin mga boss, ano-ano ang mga dapat malaman ng mga Pinoy para maging yayamanin ngayong 2024. Correct. Pag-usapan natin yan. Syempre, hingi tayo ng mga malalapit na tip from pambansang wealth coach, Chinkitan. Kasi alam mo, Sob, ang pagbibuild ng wealth, ng pera, lahat yan naaaral eh. Naman. Sa totoo lang. Correct. Kasi marami dyan nagsimula lang naman sa, alam mo yun, started from the bottom, now we here. Inaral lang nila yan. Correct. Kailangan lang ng knowledge. Tsaka pipilitan kasi si Chinkitan, si Sob Chinkitan, sikat na sikat yan, pinakasikat yan na content creator about dito sa finances. Pero mamaya mga Sob, tatanungin natin siya, pipilitan natin pigain, yung mga
bagay na baka hindi pa niya nasi-share sa YouTube niya, Marami yan. personal finance niya, Marami yan. siguro paano sila mag-handle ng asawa niya ng pera, Yan. lahat yan pipigain natin mga sob. Correct. Pipilitin nating makapagpalabas dito ng mga content na hindi niya pa na-share siguro possible. Kung Dito sakaling pa lang, meron lang. exclusive. Kaya lang 20 years nang nag-YouTube yan si Meron yan. Sob Chingitan eh. Alam, hindi hindi teka, hindi, matagal na, pero ito malupit. So, kasi tagal na ako nakikinig dyan. Nung na-experience ko siya ng live face-to-face seminar, napakarami niya pang input na bago. Correct. Ibang-iba. So, Yeah. kaya sure ako, pati dito sa podcast na to, ibang-iba yan. Yan, exciting ito. Correct. At pag-usapan na rin natin mga sob, bopols ba ang mga Pinoy? Kaya kahit napakarami ng financial coach katulad ni Chinky Tan, hindi pa rin marunong humawak ng pera at magpalago nito. Bubbles ba kayo? Ang dami nun yan eh. Dami na namin pre. Di kasi kayo nanonood. Pinapanood nyo kasi mga walang kawenta-kawentang puro entertainment eh. Kaya nga eh. Libre Libre pa. May early bird discount pa. Sa halip na 4,999 babayaran nyo. 499 na lang sa New Year's resolution. Kaya nga. Di pa a-attend. Nako. May mga free webinar nga pala kami mga sob. Abangan nyo yan. Sunod-sunod yan. Follow nyo kami sob sa social media namin. Correct. Timawa Podcast, Leo Francis Ardina, Paulo Castro, TikTok. Lahat ng social media nandun kami. Lahat ng contents nandun. Attend kayo sa mga free webinars namin. No? Correct. So excited na ako sa episode na to. Pero bibitinin muna namin kayo bago ang lahat. Panoorin nyo muna tong video na to. Aside sa pagiging host ng Timawa Podcast, our main source of income is being an investment consultant in the finance industry. Kung gusto mo ng side hustle at maging part ng organization namin, click the link in the bio of our TikTok profile at mag-register sa Career Opportunity and Side Hustle. We are excited to see you and become part of our organization. Eto na, kasama natin ngayon ang Grabe pambansang wealth coach ng Pilipinas na magtuturo sa atin kung paano magkaroon ng yayamanin life. Walang iba kundi si Coach Chinky Tan. Chinky Tan. Coach, Yes. Yun, naman. Maraming salamat Coach Chinky, pinagbigyan mo kami rito. Oo, parang malupitang ano to, talakayan to. Yes. Yan. Pipigain ka namin ngayon, Coach Chinky, kasi ito yung ginagawa namin sa Timawa Podcast. Nanunundo kami ng mga successful na tao para alamin namin yung journey nila sa buhay and maihatid sa mga listeners yung learnings para sabay-sabay tayong mag-level up. Correct. Yan ang ano natin sa Timawa Podcast. Kumusta ka ba ngayon, Sir Chinky, Coach Chinky? Ano bang pinagkakabisihan mo? Nako, busy pero productive, di ba? Kasi may mga ibang tao busy lang eh. Di ba? May kausap ka, busy ako. Ano, may kita ba? Wala, busy lang. Sa'yo, busy and productive. Yan. Anong pinagkakaabalahan mo ngayon, Coach? Well, yun nga, aside from my daily, yung mga sa social media ko, di ba? TV, sa YouTube, Facebook, TikTok, may podcast channel din tayo, di ba? Aside from podcast channel, meron din tayong TV show. And on top of that, I write books. On top of writing books also, yung speaking engagements, no? Which we average around siguro mga 3 to 4 a week. Wow. Mga 12 to 15 in a month. Yeah. Grabe, hindi busy. Hindi busy. At hindi productive. Oo. Grabe si Coach Chinky. Paano mo na natutulog ka pa ba niyan, Coach? Siguro yung pagka sumasakay sa sasakyan, meron tayong mga 8 hours sleep naman, 8 hours sleep. Grabe talaga. Talagang time management lang talaga, Sob, no? Napakalupit naman nun. Oo. Tsaka, grabe, Sob, napakaganda ng bahay mo. Correct. Sobrang privilege na nakarating ako dito. Syempre, ito ay biyaya ng Diyos sa atin, no, na talagang, alam nyo ba na 8 beses akong naglipat ng bahay? 8? 8 times. Okay. 8 times. Bago namin na nakuha itong tinitirahan namin. Kasi nga, hindi naman tayo, di ba, parang nag-umpisan, wala talaga eh. Oo. So, lahat yung, renta muna yon. Meron din pag-aari, pero syempre hindi pa yung hindi pa yung permanente dahil nga nag-start kami sa maliit lang condo, 'di ba? Una upa, pagkatapos yan condo, pagkatapos ng condo lumalaki na yung bata. Tapos yun, naghahanap kami ng until such time yung pang-8
itong pang-walo, ito na yung siguro final destination namin. Ito na yung dream house nyo. Yes, naman, ang ano naman, basta may matirahan, may okay na tayo. Correct. Ay, napakaganda naman, coach. Ito ba, mga ilang taon yan, so bago mo na-achieve? Ay, nako, matagal-tagal yan. Kasi ang storya nga, behind that, no, na kuha namin yung bahay na yan, honestly, nawala kaming pera. Yes, that was around 11 years ago. Okay. 11 years ago, when I say wala akong pera, meron akong asset. Pero kailangan ko muna ibenta yung asset para makapag-down payment ng bahay na ito. So, ang unang qualification ko, I have to sell the house, no? Kung hindi ko nabenta yung house, wala akong pang down payment. Yun nga, kailangan ko muna ibenta yung bahay para may pang down payment kami. But yun nga, nagkaroon ng himala within 60 days na benta. Pero meron pa kami isang problema. Ang pangalawang problema namin, wala na kami pang monthly amortization. Kailangan uutangin. And during that time, wala naman akong NPA ako noon eh. Okay. No permanent address. Not only no permanent address, no permanent ika nga pagkakakitaan. Okay. Hindi kasi, di ba? Raket-raket ka nun? No, during that time kasi I'm a speaker, di ba? I'm starting as a speaker. Wala namang regular salary yan eh. Correct. So, you have to show proof that you have a regular proof of regular income. Wala naman akong regular. Ang regular ko lang during that time, yung TV show. Hindi naman ganun kalaki. Diba? So, sabi lang ng bank manager, send the proposal, yung mga proposal na binibigay mo sa mga companies. Let's see. Sinabi ko, if it's God's will, it's God's bill, di ba? Correct. Yes, so, himala, after 30 days, sabi ng bangko na approve kami. Wow! And the rest is history. Ang original payment loan namin dito 10 years pero nabayaran namin in less than 5 years. Wow! Oo. So, in other words, yun nga, I just want to encourage lahat ng mga nakikinig at nanonood na talagang walang imposible talaga sa Diyos eh. Correct. Walang imposible sa mga taong talagang naniniwala at nananalig na talaga magbago ang kanilang buhay. Kailangan ng talaga, una, manalig ka, tapos pangalawa, meron kang gawin, diba? At magtiwala ka. Correct. Born Catholic ka ba, coach? Hindi. I'm born as a person. Tao po ako, tao. Oo, pero hindi ako hayop. Pero minsan nga na-offend nga ako pag kami nasusulat na no pets allowed eh. Oo, sa mga public places, no. Oo, napagkakamalan akong insect. Oo. Oo, kasi golf course ba to? Oh, golf course. Oh, sarap. Pumapalo ka ba dyan, coach? Wala, tingin-tingin lang. Tingin lang. Hindi, yung parang, yun nga, babalik nga ako na parang, ang tanong? Katoliko Catholic. I was actually, ang dami. Ako nung pinanganak talaga ako, exposed talaga ako sa lahat ng mga, yung mga religion sa santo. Sa bahay namin, meron yung, may Mother Mary, tapos pagkatapos may Buddha, tapos meron pang, tatlo yan eh. Sinabi ko kina mama, papa, ba't tatlo yung mga pinapaniwalaan natin? Okay. Sigurista tayo, just in case gusto magot yung isa, at least yung may pangalawa, may pangatlo. Diba? So, exposed talaga kami, kami international, diba? Okay. Pero nung 1992, in other words, nagkaroon ako ng isang personal crisis sa buhay. And then, during that personal crisis, I was able to understand and then, yun nga, God found me, no? And nakilala ko talaga kung sino talaga ang tagapagligtas ko at saka kanino talaga ako mananalig noong 1992. Growing up ba, Sob Chinky, ikaw ba ay, palaaral ka ba? O bad boy ka ba dati? Party ka ba? Alin? Sobra talaga ako nag-aaral during bata talaga ako. Sipag. Na sobrang pag-aaral ko, ni-repeat ko yung grade 6 ng 4 times. Legit? Oo, I failed grade 6 4 times. 4 times? Oo, Nagmasteral. Then, mahal na mahal ako ng homeschool room ko na teacher ko na talaga sabi niya, hindi kita papagraduate talaga. Minaster yung grade 6. Actually, ako ang nagpauso ng K-12. Di ba? Hindi pa 14 uso. pa nga yan kung 4 times inulit. Exactly. Yun yung sinasabi ko na kayo in-implement And then, honestly, I'm not really a very studious person. No? Aside from failing grade 6 4 times, I never finished a formal degree. Undergraduate ako, first year college. Pero anong course mo nun? Yung course ko, depends. Kung breakfast, lunch, or dinner. Diba, main course. Diba? Hindi, ang course ko during that time is
Business Management. Okay. So, taga-PSBA, pasba ako. Okay. Itong parents mo, ano sila? Working class, negosyante, empleyado? Ay, ang mga parents ko talaga ever since they were, papa ko talaga nag-umpisa siya as ahente. Okay. Ahente yan. Tapos yan, naka-jackpot, tapos nagkaroon ng sariling business sa textile business sa may Divisoria during the 1970s. And then, guminhawa ng konti nung mga late 70s, unfortunately, naloko sa negosyo. Na may nag-scam. Naubos. Nalugi kami. Nung 12 years old ako, grade 6 ako, wala kaming kapera-pera during that time. Okay. Na hindi ko makalimutan talaga, one of the unforgettable moment was kung may naniningil sa amin, talagang hinihiya talaga yung magulang ko at saka tatay ko. Talagang it was really traumatic for me na sinabi ko sa sarili ko na ayoko na mangyari yan sa akin. At the same time, ayoko mangyari rin sa ibang tao. That's the reason why I told myself I want to become a millionaire before I reach the age of 35. Yan ang hugot mo, no? Na life purpose mo, na calling mo, na maliban sa ayaw mo ng pagdaanan ulit ang paghihirap, ayaw mo rin na matulungan, gusto mo matulungan yung mga Pilipino, no, na wag din maranasan mo. Tama. So, nitong sabi mo undergrad ka, so after, nung hindi ka, bakit hindi mo tinuloy yung college? Ayaw mo na ng school? Hindi, during that time kasi, nagpo-produce na ako ng mga concert nung panahon nung high school ako. Okay. Hindi, college pala. College, nag-start yan sa mga disco na pinoproduce ko. Nauso pa yung disco. Disco pa uso, no? Disco pa tawag, no? Oo. Black and white pa mundo niyan, coach, no? Rumors, elsewhere. So, Ozone. Hindi ko na inabutan yung Ozone. Oo, buti, hindi, kundi. Delikado. Well, after that, yun nga, dire-diretso lang. Pagkatapos, ang nangyari, yun, nag-produce ako ng mga concert nila Randy Santiago, nila Ogie Alcacid, nila mga Bansado, Regine Velasquez. And yun, kaya nga nung kumikita na ako, parang sinasabi ko, pagka-graduate ko, ito rin gagawin ko. So, hindi ko na napatuloy yung pag-aaral ko. Paano ka natuto, coach, doon? Paano ka na-expose doon? Tsaka pag producer ka, kailangan may capital ka din dyan, di ba? Well, nag-umpisa ako sa 500 pesos actually. Talaga? Yes, 500 pesos. Ampu kami nagbakas-bakas sa isang afternoon disco yun eh. Ang Saint Michael's pa nga yun sa may Makati Avenue. So, para sa mga tao nakaka-relate, magkasing edad tayo. So, 5,000 ang rental venue. Tapos yung 5,000 namin, ako yung share ko, naging 5,000, yung 500 ko naging 5,000. Okay. Nag-times 10. So, yung may 5,000 na ako na yung nag-rent ng buong venue. Sinolo mo na. Oo. So, yung 5,000 ko naging 30,000. From 30,000, yun, lumaki na lumaki. So, the rest is history. Kaya nga natutunan ko talaga sa negosyo talaga. Hindi capital ang problema eh. It's never the lack of money. It's the lack of ideas and opportunities. The lack of ideas and knowledge. Yun din. And not only the lack of ideas and knowledge, but the lack of also the lack of courage to start. Di ba? Parati kasi, paano ko malugi? During that time nung 500 pesos, kahit malugi yung 500, pwede ko naman kitain ulit yun. Correct. Di ba? Kaya yun yung mindset ko. There's nothing to risk during that time. And during that time, pala pa naman ako eh. Di ba? Pala naman ako, palamunin naman ako sa bahay. Di ba? O palatambay naman ako. Wala naman ako binabayarang kuryente, upa. So sinabi ko during that time, okay lang na mag-risk ng bata ka. Pero mahirap talaga mag-risk pagka meron ka ng di ba? Responsibilidad. Exactly. Hindi na namin tatanong yan, coach, kung diploma o diskarte kasi obvious naman kung anong pinili mo. Hindi, ang personal choice yan because of circumstance. Pero pag pipiliin mo ako, both dapat. Oo. Especially kung magiging doktor ka, 'di ba? Mahirap maging YouTube doctor, 'di ba? Correct. May certificate mo galing ka sa YouTube, sino magpapa-opera sa iyo, 'di ba? Correct. So, eto coach, eto na yung nagpo-produce ka na, diyan ka na napunta sa pag-aartista. Yes, kasi nga nag-produce nga ako ng concert ni Randy Santiago during that time. And nung nag-produce ako, naging close kami at siya nga nagbigay sa akin ng pangalan ng Chinkitan. Oo, kasi iba yung pangalan ko at di ko nasabihin ko yung secret rin yung totoong pangalan mo? Oo, kasi baka mapapunta rin ako sa paway. Oo.
o sa Hawaii, di ba? Okay. Ayun yung tunay kong pangalan. And during that time nga, sinabi niya, ako, hindi kasi sikat pag yan ang pangalan mo, hindi ka maalala ng tao. Di ba? Kaya tinignan ako from head to foot. Sinabi niya, Singkit ka, Chinky. Yan ang pangalan. Ang galing. May ganun, no? Shout out kay Kuya Randy. Shout Ayan, out. ayun. Shout out. Oo. Okay. Tapos, after nun, what made you decide na after ng pag-aartista, ano na bang pinasok mo? Yan na ba yung public speaking mo? Ay, di pa. Motivational? Malayo-layo pa yun. Malayo pa. Ano, kasi coach? 87 to 1994 Yung mga pelikula na nagawa ko siguro umabot ng 30. Oo. Kasabayin mo sila Herbert Bale, di ba? During that time, yes. 87 to 1994 sila. Herbert Bautista. Tapos Bagets. sila si Kimpi De Leon. Mhm. Sila sina Raymart Santiago, Mhm. Dingdong Avansado. Yan yung mga kasabayan ko. Sila Jigo Garcia. So, pero nung 1994, na-realize ko talaga, syempre, as you age, at the same time, you're only good as your last call, sleep, and last picture. Diba? Hindi mo naman pwede sabihin sa anak mo na, anak, wala mo nang kakain kasi wala mo nang shooting si tatay. Diba? Correct. So, I told myself na sinabi ko, I'd have to look for something na talagang mas long-term and regular. Diba? Okay. It was a good experience. No? I have no regrets during that time. Marami ako nakilala, marami tayong na-connect. However, nung bumalik ako, during that time, naalala ko, nung nagpipelikula ako, kasi yung pinakaayaw ko talaga sa pelikula, maghintay eh. Tama. Yung, imagine mo, during that time, hindi pa digital. Ang tagal mag-ilaw. Ang tagal-tagal talaga mag-ilaw. So, mga 2 hours, 3 hours bago lumipat ng set. So, nakatambay lang kami. Ano pinagagawa namin? Chismisan lang, kwentuhan lang. Eh, wala pang internet during that time. 80 plus eh. Bored na bored ka talaga. Pero alam mo, ginagawa ko during that time, pagka break, binubuksan ko na yung compartment ng sasakyan ko, yung sa likod. Okay. Nagbebenta na ako sa crew. Pwede, Negosyante ka na, ever since age 12 na, hindi naman nawala sa akin. Nagbebenta-benta na talaga ako. Sales talaga, no? Pero hindi ko makalimutan nung minsan na may lumapit sa akin isang artista, sinabi sa akin, Jink, hindi ka ba nahihiya? Nagbebenta ka sa crew, artista ka na. Sabi ko, sa loob-loob ko, tumawa lang ako. Pero sa loob-loob ko, di bali na nagbebenta na kumikita. Pero ang mas nakakahiya, di ba, mukha kang mayaman, pero wala ka namang kapera-pera. Correct. At saka wala naman akong ginagawang masama, di ba? So, yun yung nangyari. And then, nung pagkatapos nung lumabas na ako sa pelikula, tinuloy ko lang. Tinuloy ko lang pagnenegosyo. Anong negosyo po yan? I was in the direct selling during that time. I was selling mga food supplements during that time. And then from food supplement, lumipat kami sa financial products. That was in the year, I think, 2000. Okay. 2001. Yan, to 2004. And then 2004, I set up my own company. 2004. Okay. And then nung nag-set up ng company, unfortunately in the year 2006 and 2007, nagkaroon ako ng crossroad kasi lumalaki na yung pamilya ko and the business is taking much time away from my family. So it's a choice between pera o pamilya. Okay. Siyempre parang common sense lang. Minsan dito nga ironic eh. Kung bakit ba talaga tayo nagtatrabaho para sa pamilya, 'di ba? Pero yung mismong trabaho at negosyo mismo natin, ang ika nga siya nagiging parang cause kung bakit nawawala ka sa pamilya. Correct. So kinausap ko si Mrs. sabi ko, mahal, paano na kung kailangan ko talagang umalis o mas maraming oras sa labas? Sabi niya, kahit tumira na lang tayo sa karton basta magkasama tayo. Pero sinabi niya, may pahabol, yung karton dapat nasa loob ng mansyon. Pero yun nga, pero I chose to sell everything and in the year 2000 and yun nga 2007. Okay. Naka-hiatus ako in the year 2008. I spoke to my mentor, si Francis Kong. Sinabi ko sa kanya, paubos na yung funds ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Sabi niya, ano bang gusto mo talaga? Sabi ko, well, my passion really is to really help people. In what aspect? Sabi, in personal finance. So sabi niya, sama-sama ka sa akin. So he was speaking almost 300 times in a year. Wow. So I carried his computer, I did his PowerPoint. Ako yung parang PA niya for 6 months. And every time when meron siyang one whole day na session, binibigyan niya ako ng 1 hour exposure. Airtime. Airtime. So because of that, after 6 months, yun,
na-expose talaga ako. And then, yun nga, company and organization started to notice me because of Francis Kong. So if it wasn't really for Francis Kong, again, shout out number 2. Shout out. Okay, Mr. Francis Kong, ito yung mga taong talagang nakatulong sa akin. I owe a lot to them. And in the year 2008, I started my career right now as a communicator, author, and a public speaker. Yan, kung Yan, si Nacho. Sir Francis Kong 300 times a year yung mga ganyan niyang ganap, hindi ba to naka-apekto rin sa time mo with your family? Ay, during that time, hindi naman. Kasi yun nga ganda, hindi naman 300 times. Siya yun, pero hindi ako. Hindi naman ako araw-araw sumasama sa kanya. Okay. Oo. So, at the same time, minsan, di ba, it's morning lang, afternoon, sa bahay ka na eh. Di ba? So, yun nakagandahan sa, parang speaker and communicator. And then, at the same time, you get to travel, you get to also go to places na hindi ka na magbabayad. Minsan, kasama pa yung pamilya mo. Correct. Diba? Yeah. So, yun, may mga apps din naman. Yun yung kagandahan. Ano nangyari doon sa business mo na nilet go mo, nawala na rin Ay, yun? binenta ko. Binenta ko, tapos pinagpatuloy ng mga old partners ko. Ngayon, it's a billion peso company already. Wow. Yes, oo. Kaya nga proud na proud din ako sa kanila. Grabe. So, Coach Chinky, bale, bago ka pala napunta dito sa ginagawa mo, bago ka naging pambansang wealth coach, napakarami mong pinagdaanan. Ay, kung sa pinagdaanan lang, sobrang dami na alam mo bang, ito lang, hindi ko pa nire-reveal, pero first time ko i-reveal sa inyo dito. Uy, ayan na. Kung hindi ko nakukwento to publicly, naalala ko lang. Okay. There was a season also, ako ay naging parang assistant, naging barker, taga-sukli ng jeepney. Talaga? Yes. Ilang oo. taon ka niyan? Bata pa ako noon, siguro mga, I think, 13 or 14 during that Okay. time. Biyaheng Divisoria, Baclaran. Okay. Oo, alam ko yun. Divisoria, Baclaran. Oo, meron. So, kasama ko yung, parang asawa ng pinsan ko. Tapos, bumibiyahe kami. Oo, talagang, pero hindi ako nagtagal dun. Pero nalaman ko talaga kung gaano kahirap, no? Sakit naman. sa katawan. Kasi yung upuan, hindi masyadong komportable, mainit. Diba? Yun. Namasada rin. Hindi ako nag-drive. Ako lang yung taga-sukli. Barker. Oo, taga-sukli. Oo. Ang lupit nun. Grabe. Estudyante ka pa lang, sumaside hustle ka na. Hindi, during that time, ang ginagawa ko yan pagka summer vacation. Okay. Oo. At saka, rin ako, nagbantay rin ako ng record bar during that time. Oo, yung mga plaka. Uso pa yung 33, tapos yung tapos yung 45 yung maliit, 33 yung malaki. Tapos lumabas na po yung cassette tape during that time, C60 and C90. And during that time, yung sa C60 and C90, 60 minutes and 90 minutes yan. May mga iba nga selection. Okay. Kasi nagpapa-record sila. Nung minsan talaga, grabe. Kasi yung plaka kasi, hindi katulad ngayon digital na. Pagka pinatugtog mo yan, pag tumalon yung yung plaka, uulitin mo yun. Babantayan mo yun. Hindi mo pwedeng tulugan yun. Tapos meron pa nga isa, hindi ko makalimutan talaga na talagang hindi ko lang alam. Siguro, mahal na mahal niya yung kantang yun o yung babae. Yung one side, lahat truly. Kay Lionel Richie. Ulit lang. Tapos yung kabilang side, kay Kenny Rogers, I Love You. Yung Through the years. You once, 3 times a lady. You once, twice, 3 times a lady. Hindi 3 times 8 times Paulit-ulit talaga. Kaya nga paglabas ko, LSS na talaga ako Truly, truly, truly. Ayun, talaga. At bayad lang sa akin during that time, per kanta, I think, 25 cents. 25 cents per kanta. Kasi ang record ng isang kanta 75 Okay. So parang ako outsourcing ako. Hindi pa uso outsourcing na outsource na ako. Oo, 25 cents. O sa record bar, yung sa record bar 50. Oo, so ako yung taga yun. Yeah. So coach, ano masabi mong pinaka down rock bottom talaga ng buhay mo, ng career mo? Or ng buhay mo? Ay nako. Yung pinaka down to. Pinaka-down, Kumbaga sa stock market, ito yung pinaka-deep talaga. yung wala kang pera talaga. Yung 12 years old ako siguro. Yun. Ay, nagpa-marker ka nun. Mahirap maging mahirap Correct. Iba tingin kasi sa'yo ng tao pag wala kang pera Parang people look at you differently, treat you differently. Parang you don't exist. Yeah. And if you do exist, parang okay. You are a nobody. Kaya nga,
sinabi ko sa sarili ko, pag ako nagkaroon, I will never ever treat other people that way. And yung compassion ko sa mga taong, kaya nga yung pagiging iponaryo ko, yung gusto ko talagang matulungan yung mga taong katulad ko na lumalaban sa buhay. Correct. Pero hindi alam kung paano. Ako naman, hindi kasi ako charity. I hope you understand. Yeah. Yes. Hindi ko kayang tulungan ang mga taong ayaw magpatulong. Correct. Mahirap kasi, 'di ba? Mahirap pa inumin ng isang basong tubig ang mga taong hindi uhaw eh. Correct. Mahirap pa kainin ang mga taong busog, Correct. 'di ba? Yeah. Kaya naghahanap ako ng mga taong uhaw at saka gutom, Yeah. 'di ba? 'Yun ang gusto kong mga tulungan. Kaya nga para sa mga taong nakikinig at nanonood ngayon, kung ikaw ay uhaw, uminom ka ng tubig, kumain ka. Kailan naman, coach, yung masasabi mong ito na, nagka-break na ako? This is it. Well, ang dami ang daming seasons kasi 'di ba from age 12, nung age 12 nagka-break na ako mga 14 or 15 eh. Kasi kumikita na ako, imagine mo during that time naalala ko nung nasa naman ako, I think elementary ba? Yeah, elementary. High school. High school first year na uso yung tinatawag na El Gumi balls, yung parang jackstone siya, pero hindi naman siya jackstone. Okay. Bola siya na pag tinalbog mo siya, masyado mataas yung talbog. May maliit, may malaki pa yan eh. Binibili ko ng 25 eh. O from supplier, binibenta ko piso. Okay. So, imagine mo, 100 ko naging 200, 200 ko naging 400, na uso yan. Tapos, nag-isip na ako ng reseller. So, ang ginawa ko, binenta ko sa mga sidewalk, yung mga sa school. O binenta ko ng 50. So 100% ng kita ko pa rin, 25, 50, binibenta nilang piso. So dumami ang reseller ko during that time. So in other words, ever since I was young talaga. Negosyante na mag-isip no? Oo, kaya naalala ko pa, isa pang hindi ko makalimutan na wala akong kapupuhunan during that time. Nauso ang Hanes t-shirt. Okay. Plain white. Plain white. Pero yung sa Hanes namin, meron siyang design. Meron siyang mga tawag dito printed. Okay. Oo, yung mga kaibigan ko, hindi makabili yan kasi hindi naman nila alam kung saan ang supplier. So, ang puhunan doon, 25 pesos. Okay. Binibenta ko 50. Okay, double your money. Pero ang problema, wala akong kapera-pera, wala akong puhunan. So, kumuha ko ng Kodak na camera, pinicturean ko lahat ng mga design. Linagay ko sa flip chart. Tapos pinapipili ko sa mga kaibigan ko, sige, pili na kayo kung anong gusto nyo. Pero pag pumili sila, wala akong puhunan, di ba? Saan pa lang bibilihin? Oo, tapos humingi ako ng 50%. No, 50% down payment para sigurado walang ayawan. Correct. So, magkano yung 50% 50 pesos? Di yung magkano yung t-shirt? Di 25. So, bili ka magbigay ng na sa akin, tatakbo na ako, tapos sisingilin ko siya, kutubo ko na yun. Parang tagabili ka lang, Exactly. Mautak, service ang yun talaga. Yun talaga yung ginagawa ni Coach Chingy, no? So, Coach, tama, no? Mga 2011 ito, nagsimula na tong karir mo ng public speaking, tama ba? 2008. Yan na. Tapos yan na nanganak na yan ng mga nagsanga-sanga na ng mga iba't ibang negosyo. Tama? Yeah, oo. At saka hindi lang yun. Kasi nga, especially yung sa, yung Facebook, YouTube, akala kasi ng tao na nag-social media ako nung pandemic. Hindi nila alam. Hindi nila alam bago pa mag-pandemic. Nag-social media na ako noong 2000, I think 10? Kung meron ng YouTube during that time, 2010. So, hindi pa naman monetize niyan, Coach? Wala pa. Kaya ngayon nga isa ring parang maling pumasok ko lang kasi may kita. Wala pa. Wala pa. Nung 2010, wala pang kita. Nakitaan lang, I think 2019 or 2020. Yun nang nag-monetize. Kaya the reason why nag-compute kasi ako compute in the sense, sinabi ko, kung mag-speak ako ng 300 times in a year, kunyari may average ako ng 100 na audience, meron akong 300,000 audience in a year. Sabi ko, ilan Pilipino ang maaabot ko? Ang dami. At the point, hindi ko maabot lahat. Correct. Kasi nga, limited ang space, limited ang time, and not every OFW or mga iba't ibang probinsya will be able to. Oo nga. Kaya doon ako, nag-social media na ako nung umpisa pa. Okay. Yan ang goal ko talaga, to give education to the Filipino. Kasi gusto ko talaga bawat Pilipino maging iponaryo. Kasi yan ang pinaka-foundation ng pagyaman Yes. Yung kung matuto ka mag-ipon. Correct. Kumbaga, yan yung simula Once matutunan mo yan, dire-diretso na ito lang, parang kasi, ito ka simple. May nagsasabi kasi, ba't ka mag-iipon?
yayaman ka ba sa pag-iipon? Yeah. Wala, hindi ka naman talaga yayaman sa pag-iipon. Pero ito lang tanong ko, 'di ba pag ikaw ay nag-ipon, kailangan mo ba ng disiplina? Kailangan. Kailangan ba maging consistent ka? Yes. Kailangan. O kailangan magsakripisyo ka? Kailangan. Yes or no? Yes. O may kakilala ka bang mayaman o bilyonaryo na hindi talaga hindi nagdisiplina? Wala. O hindi nagsakripisyo? Wala. Hindi consistent? Wala. Na hindi nila alam, yan ang pundasyon ng pagyaman. Oh. Kasi kung marunong ka mag-umpisa sa maliit, di ba? Marunong ka na rin sa malaki. Yeah. Correct. Kung hindi mo kayang mag-ipon sa maliit, di mo rin kayang mag-ipon sa malaki. Correct. Kung hindi mo kayang palaguin yung 500 pesos mo ngayon, ano yung difference kung binigyan ka ng 500,000 o 5 million? Wala. Hindi mo rin mapapadoble yun kasi Yeah. hindi mo rin alam kung ano gagawin mo. Correct. Yeah. So nasagot na yung yung mga nangbabash kay Coach Chinky. Ewan ko kung aware ka, Coach. May nakita kasi kami sa Reddit na mga nagsasabi nga na si Chinky Tan puro lang naman Ipon lang naman laging sinasabi niyan. Now it makes sense. Totoo naman, ito yung foundation eh. Correct. Pag ito yung na-build mo, at ito yung mahirap. Mm. Yung disiplina, yung sakripisyo, pero once na ito ma-establish mo, madali na yung mga susunod eh. Everything else will Correct. follow. Parang ano lang yun naman, kung nanood kayo, kung di kayo naniniwala, sige Karate Kid, di ba? Hmm. Di ba? Wax in, wax out, di ba? Paint up, paint brush. I want to learn karate. Correct. Wax in, wax out. Di ba? Na hindi nila alam na yan yung foundation, yan yung basic eh. Pag marunong ka mag-wax in, wax out, marunong ka mag-paint up, paint brush, di ba? Marunong ka mag-defense. Correct. Ganun din eh, kung marunong kang mag-ipon, di ba, sa maliit, disiplina yan, self-sacrifice, di ba? Yes. Yung delayed gratification, natitiisin mo yung sarili mo, Yeah. di ba? Pag yun ang pundasyon mo, kaya nga, ngayon, maganda na buhay natin, di ba? Correct. Kasi nga, dumaan tayo sa hirap, dumaan tayo sa wala. Kaya nga, para sa mga tao na talagang walang-wala, alam nyo ba, may maganda akong balita. Ito, Ano chismis to na Aba. talagang totoo. Sa atin lang yan. O, atin-atin lang to. Oo, at saka yung mga taga-Timuawa. It's always remember, no, kung 90% of the millionaires are first generation millionaires. Okay. Kung wala pa nagiging milyonaryo sa pamilya at angkan mo, may 90% ka na maging una. Pero karamihan na sinasabi, hindi ako talagang uunlad. Wala akong puunan, wala akong pera, wala akong pinag-aralan. Ito lang sabihin ko sa inyo. Kung gusto, gagawa ng Paraan. kung ayaw, maraming Dahilan. Oo. Imbis na ubusin mo yung oras mo sa paghahanap ng dahilan, bakit hindi mo ubusin ang oras mo sa paghahanap ng paraan? Yun. Uubos ka rin ng oras eh. Correct. Di ba? Agree. Imbis na uubos ka ng oras sa pag-aalala, bakit di mo ubusin ang oras mo sa pananalangin? Uubos ka rin ng oras eh. Correct. Correct. Di ba? Yeah. Ganda nun So, Coach Chinky, eto yung tanong ng bayan. Ano-ano yung mga dapat baguhin ng isang Pilipino para magbago yung buhay nila ngayong 2024? Ang una kailangan baguhin talaga yung way of thinking, yung pag-iisip eh. Mindset. Because mindset is so powerful, it can affect the way you think, it can affect the way you feel, it can affect the way you make your decision in life. Di ba? Parang sinasabi ko, ito tinuro rin sa akin ni Mr. Francis Kong. Okay. Your way of thinking will dictate your way of living. Wrong way of thinking, wrong way of living. Right way of thinking, right way of living. It doesn't really matter what you believe. The question is, are you believing in a lie or are you believing in the truth? Kung ikaw naniniwala ba sa kasinungalingan o ikaw naniniwala sa katotohanan. Like for example, may mga iba naniniwala, hindi ako makapagnegosyo dahil wala akong Pera. Kapital. Bigyan kita ng 1 million. Bigyan mo ng 1 million isang taong walang kaalam-alam sa buhay. 1 million, bigyan mo. After 1 year, ano magiging financial status niya? Broke na ulit. Ubus na ulit yun. O, yan. Tanggalin mo ang kayamanan ng isang milyonaryo o bilyonaryo na magaling. Balikan mo sila after 1 year. Ano magiging Mayaman financial? na ulit. Mayaman lang ulit. So, yun nga ang problema. Naniwala tayo sa isang malaking kasinungalingan na hindi ako pwedeng yumaman dahil wala akong pera. Kahit sandamakmak naman ang pera mo, kung hindi mo alam, dahan-dahan mag-uubos eh. Ang dami natin mga kababayan na OFW, di ba? Marami rin naman ng umuwi, may pera naman, pero dahan-dahan na uubos. Anong ginawa? Bumalik ulit. May mga iba naman, nakapagmana ng pera, di ba? O nanalo sa loto. Correct. Di ba? Pero hindi naman tumagal kasi naubos rin. Ang pera kasi napakahirap kitain, pero napakadaling gastusin. Correct. Di ba? Alam naman natin yan eh. Bumili ka lang ng sasakyan, bumili ka lang ng bahay. Ubos na yan. Mag-travel ka lang, pamigay mo lang, magbalato ka lang. Ubos na yan eh. So ito yung nakakalungkot. Kung ikaw ay naniwala sa isang kasinungalingan, yung kasinungalingan ang magiging ang iyong katotohanan. Di ba? Yeah.
Kaya nga kaya makinig tayo kay Michael Jackson. Okay. Ano sabi, coach? Ano sabi? 'Di ba? Yung Billie Jean, 'di ba? Mhm. Just My Lover, may matinding leksyon 'yan. Okay. Ano? 'Di ba? Kantahin nga natin. Kantahin natin. Billie Jean, just my lover. She's just a girl. And yet I am the one. Diba? Tapos may ano yan eh. If you believe in the truth, if you believe in a lie, the lie becomes the truth. Diba? Yeah. Sino sinabi niya, if you believe in a lie, The lie becomes the the truth. lie becomes the truth. Okay. Okay. Tapos, may kasama, Billie Jean, just my lover. Yun. Yun. Kung ikaw ay naniwala sa isang malaking kasinungalingan, yan ang magiging katotohanan ng buhay. Correct. Kaya nga ako hindi ako naniniwala kasi ito nga, 'di ba? Hindi ako naniniwala kapag mahirap ka, mamamatay kang mahirap. Sa totoo lang, kung ikaw ay mahirap, isa lang papuntahan mo, paakyat. Yes. Kasi nasa dulo ka na eh. Sa baba ka na eh. Oo, wala ka nang pupuntahan, 'di ba? Na pumunta ka pa sa ilalim ng tulay. Di ba? Correct. Oo, di ba? So, sagad na yun eh. kaya nga, ang dami dapat nating baguhin sa ating mindset. That's Yeah. number 1. Number 2, kailangan baguhin din natin ang ating ika nga ginagawa sa buhay. Yun. Habits. Oo, kasi kahit magbago ang mindset mo, pag hindi naman nagbabago ang ginagawa mo, di ba? Wala pa rin pagbabago. Yes. Correct. O, simula sa araw na ito, di ba, magda-diet na ako. Mhm. Di ba? Pero panay ang kain mo. Mhm. Pero gusto mo pumayat, di ba? Correct. Gusto ko na makaipon, pero ang gastos-gastos mo, Mhm. di ba? Oo. Hindi ka, wala kang self-discipline. Tapos, yun, paano ka magkakaipon? Mhm. So, dapat consistent tayo. Kaya nga tatanungin natin, hindi yung anong gusto mo eh. Mhm. Tanungin natin kung anong ginagawa mo. Yun. Yeah. Ano yung pag-uugali mo? Ano yung habit mo araw-araw? Di ba? At Correct. saka yung habit kasi is something you do consistently na Yeah. hindi mo napapansin eh. Correct. Di ba? Dalawang habit lang naman meron tayo. Isang good at saka isang bad. Mhm. Correct. The question is, what type of habit do you possess? Yun. Do you possess a good habit or a bad habit? Mhm. Like for example, paggising na maaga, good habit, bad habit. Okay. Good habit. O pagtulog ng late, Bad habit. oo. Paggastos, di ba? Na hindi ka nag-iisip at the same time, nagagastos ka, na umuutang ka, good or bad? Bad. Bad habit. O yun, nag-iipon ka muna bago ka gumastos. Good habit. Exactly, di ba? Yung paghanap mo ng oportunidad, aside from may kita ka, good habit, bad habit. Good habit. O ikaw nakukontento ka na isa, 'di ba, sa isang trabaho, 'di ba? O sa isang pinagkakakitaan, tapos nangangarap ka, nagiginhawa ang buhay mo. 'Di ba? Bad habit 'yun. Mhm. Yes. So in other words, ang tanong, what habit are you doing right now? Mm. And then once you have a good mindset, you have a good habit, ano mangyayari? Yung resulta is a byproduct. Oo, Yun. tama. O 'di ba, kunyari, yung mindset ko simula ngayon, talagang mag-aayos na ako ng diet ko. Mhm. Kasi mataas na sugar level ko, mataas na Mhm. cholesterol level ko. So, nag-change na ako ng diet, number 1. Tapos, number 2, nag-8 hours sleep na ako. And number 3, nag-exercise na ako. Diba? Ano yung magiging resulta? Yeah. Maganda. Exactly. That's what happened to me. I Correct. used to weigh 157 pounds. Wow. Pero as of right now, nasa 140 I lost 17 pounds. Waistline of 34. Right now, 30 ang waistline ko. And then, dati, nagme-maintenance ako. Ngayon, I'm already minimized. At the same time, papunta na ako, off meds na ako. Nice. Diba? Because of the lifestyle that I choose. Una, nagbago ang mindset ko. Nagbago yung habit ko. Eating habit, sleeping Mhm. habit, exercise habit ko. Ngayon, yung result is a byproduct. Correct. Anong routine mo, coach? Paano gising mo na araw mo? Anong oras ka gumigising? Then anong morning routine mo? Evening routine? Ba't ka nakikialam? Buhay ko to. Gusto namin yung yung mga sub natin, Hindi, natin joke lang. para makopya nila yung Hindi, paano oo. ba galawan ng isang yayamanin na chingkitan Yeah. para magaya namin. Ang unang ginagawa ko talaga, the moment I wake up, before I put my makeup, yung pray muna, I say a little prayer. Yun. Nagpapasalamat ako kay Lord na, Lord, Yeah. ako, buhay pa ako at may layunin ka pa sa buhay ko. Mga anong oras yan, coach? More or less around 7:30 to 8. Okay. Tapos yan, I pray. After I pray, I read the word to get direction. Okay. And then after that, I do 5,000 steps. 5,000 muna. Oh, Ano yan? Ikot-ikot ka rito or sa treadmill? May treadmill na ako na pinag-ipunan ko isang treadmill. Okay. Okay. Yun. Yung treadmill. Pero ang ginagawa ko para maging maximize ang time ko, yung 1 hour time ko, hindi unproductive. Mhm. Hindi lang kasi health, pati Okay, mental. Kasi mental. nakikinig rin ako ng podcast, Okay. nakikinig din ako ng YouTube. Mhm. Yun, 1 hour. Kaya I look forward to the first hour I learn.
And then after that, yun, I go to the office already. Start na ako ng grind. And then after that, night time, bago pag umuwi na ako, pagkatapos ng 5 o'clock, off na ako, 6 o'clock. Again, bago kumain o after na kumain, again, 5,000 steps yun. Tatapusin mo yung 10K. talaga. Every single day. Ay, sobrang healthy niyan. Oo. Kaya kung makikita nyo itong itong watch na ito, as of right now, ay patay na. Ayan na yan. Nasa 6,000 steps na. 6K steps na. Tatapusin mo yung mamayang hapon, paggabi. Pagkatapos ng podcast na ito, yan. Correct. Gagawin ko. So, yun. Everyday yan. Monday to Saturday. And Sunday, may show rin tayo every Sunday sa 1PH. Oo. So, ang ganda ng routine mo, Coach Chinky, no? Kasi makikita natin na talagang inuuna mo muna yung sarili mo eh. Yes. Bago ka magtrabaho, Ngayon, bago ka syempre, mag-meet. si Lord. Si Lord. Pagkagising, tsaka kompleto mind, heart, body, and soul. Correct. At saka itong pang isang part na syempre hindi ko naman pinapublic, yung sa family, no? The reason why I'm working is not for money, it's not for fame, it's for family. Okay. Oo. I make sure, especially in speaking engagement, Luzon, Visayas, Mindanao, I always fly in, fly out because I make sure I come home with my family kasi every night we have a prayer time. We have a huddle time. Every night yun with my 3 kids and my wife. So, para sa akin, Hong Kong, fina-fly in, fly out ko. Singapore, fina-fly in, fly out ko yan. Okay. Oo, basta kung may mga engagement ako. Kaya hindi ako nag-overnight. Oo. Uwi ka talaga sa inyo, Coach, no? Oo, kasi yung parang ultimately, ako naniniwala kasi ako sa yung philosophy. No amount of success in society, in business, in career can compensate for failure in the family. The reason why we are working, it's not for money, it's for family. Diba? Right. Kaya, kailangan timbangin mo talaga eh. Ano ba talaga mahalaga sa'yo? Panay pera-pera na lang ba? O mahalaga ba talaga sa iyong pamilya? Ano ba mahalaga sa'yo? Kaya nga ito minsan nakakalungkot na nakaka-experience tayo, no? Habang tayo ay bata pa, we use all our health, yung kalusugan natin, to gain all the wealth in our lives. Yes. But at the end of our lives, we use all our wealth, yung yung kayamanan natin, to gain back our health. Correct. Diba? Kaya kailangan balanse talaga dapat eh. Correct. So, pwede pala yun, no? Na kahit sobrang busy mong tao, balance pa rin yung buhay. May oras ka pa rin sa pamilya. Ito yung sinasabi ng ibang tao, magaling ka lang siguro sa time management. Yeah. Actually, it's not about time management. It's all about priority management. Yan, commitment management. Kasi kahit na magaling ka sa time management, but if you manage the wrong priorities in life, mali pa rin. So, allow me to share, lalo na yung mga nakikinig ngayon, what's my priority in my life. Number 1, my first priority is my relationship with God. Okay. It's me and God muna. Kasi my wife cannot be with me 24/7. You cannot be with me 24/7. My followers cannot be with me 24/7. But God is only with me 24/7. Yeah. So before I make any decision, I always ask, will it please God? Will it honor God? Yeah. Diba? If it doesn't honor and pleases God, no, why should I do it? Diba? Parang para lang makilala, para lang sa exposure, para lang kumita. Pero masasaktan ko naman ng Diyos. Since it benefits, since my goal is to honor and please God, it benefits my relationship with my wife. So in reality, my wife cannot be with me 24/7. Okay. At ako, nung pinakasalan ko siya noong 1992, alam ko lalaki ako. Okay. Hanggang ngayon, lalaki pa rin ako. No, ang ibig ko sabihin, hindi nawala yung tukso at the same time, pagtingin ko sa babae. Gets. Pero ang kabutihan, dahil nga may relasyon ako sa Diyos at mahal ko ang Diyos at natatakot ako. Natatakot ako, hindi sa parusahan ako ng Diyos. Kasi sa sobrang pagmamahal ko sa Diyos, natatakot ako na saktan ko siya. Kasi kung tunay mo mahal ang isang tao, hindi ka gagawa ng isang bagay na makakasakit sa kanya. Correct. Kung patuloy-tuloy mong ginagawa isang bagay na nakakasakit ng kapwa mo, ang ibig sabihin niyan, ang mahal mo, hindi siya. Ang mahal mo yung sarili mo. Correct. Diba? Yes. Since my relationship with God is really talagang solid kami. But again, di dahil sa akin, dahil sa kanyang grasya, it benefits my relationship with my wife. Yeah. So second is my wife, third are my kids, and then after that, my business, my career to support my family. After my career, yung fourth ko, yung tulong ko sa kapwa, my ministry. Because I can only give out of excess. I can never give out if I do not have this. Correct. I do not have the right probably to talk to you guys if I'm not giving out of my excess and abundance and overflow. Correct. Kasi kung mismo ako tuyo, wala.
talagang ako may Lahat. problema, Oo. ano ibibigay ko sa ibang Wala tao? din. Tama. Diba? Tama. Correct. You And can't give what you don't have. Exactly. And last, yung pinaka-priority ko talaga, ang pinaka-huling priority ko, yung sarili ko. When you say sarili, hindi yung kalusugan, hindi yung yun ang part. Ang sinasabi kong sarili ko, yung gusto ko sa buhay. Mhm. Okay. Yung manood ng Netflix. Yan. Yung mga yun. Huli na yun. Last na yan. Last na yun. Uunahin ko muna si Lord, Yes. pamilya, Galing, no? Trabaho. Talagang Mhm. nakaano, no? pang-apat, tulong sa iba, pagkatapos yan, yung sarili. Tsaka Kasi ano? pag nagawa mo lahat yan, yung sarili, bonus na lang. So, now Coach Chinky, no, eto, meron ka ngayong pinagkakaabalahan itong bago mong kinreate na Dayayaman in Life. Yeah, itong community na ito. Kwento mo naman kami tungkol dito, Coach. Yes, ito naman super exciting. After 15 years of doing this, na-realize ko talaga, marami akong taong natutulungan. Mhm. Ang problema, hindi ko sila kilala. Yeah. Okay. Hindi ko sila nasusubaybayan. Mhm. At maraming tao pa na gustong makapag-usap sa akin, magkaroon ng tinatawag na group coaching session. Mhm. Di ba? Magkikita kami monthly, makapag-usap kami. Pero Yeah. hindi ko nagagawa yan dahil wala akong tunay na community. Yeah. Marami akong followers. Mhm. Pero followers sila, pero hindi ko sila kilala. Yeah. Yes. Di ba? Hindi pwedeng one way yan eh. Mhm. So that's the reason why I created the Yayamanin Life community. Mhm. Itong community na ito, may group coaching session na magsasama-sama kami once a month for 12 months. And then number 2, meron kaming accountability partners na may mga tao na susubaybay sa isa't isa. At dito na namin ginagawa yung pagturo at pagtulong sa mga tao. Mhm. So ang layunin lang naman napakasimple. Ang layunin naman is to help them, number 1, to double their income. That's Okay. number 1. Okay. Yan ang pinakaunang goal. Kaya shout out sa mga taong gusto magdoble in income. Shout out. Iga-guide namin kayo kung paano magagawa yan. Na walang puhunan, konting puhunan at maraming puhunan. Kasi may mga iba walang puhunan talaga eh. Yes. Pero pwede ka pa rin kumita. Mhm. Pwede pa We rin. will teach you and we will help you. Yeah. May mga iba konti ang puhunan. 2,000 pataas. Mhm. May ibang iba, maraming puhunan, milyon. Diba? Yeah. So we will teach you where to invest. Diba? That's Oh. first, create. Second, para sa mga ibang tao, hindi pa marunong humawak ng pera. Ayan. Like for example, lubog sa utang, walang ipon, hindi marunong mag-budget, tuturuan ka namin. Mhm. Okay. And then meron kami doon mga tinatawag na 60,000 ipon challenge, Mhm. 'di ba? Iponaryo challenge, na ang dami na talaga na dati na hindi nila nagagawa. Pero Yes. nung sumali na sila, na-realize nila, ay, Kaya kaya ko naman. pala. Mhm. 'Di ba no? dati na sinasabi mo liit lang ng income ko, hindi ko naman ako makapag-ipon. Mhm. Pero nung na-challenge siya, nakapag-ipon siya ng 1,000 isang buwan. Mhm. Oh. Nung nakapag-ipon na siya ng 1,000, ano sinabi niya sa sarili? Ay, kaya ko pala. So ang challenge, ang next question, next month 1,000 na lang ba target niya? Mhm. Hindi na. Oo, Tataas na yan. exactly. Okay. Yeah. Nung tinamaan niya yung second, 2,000. Correct. Kaya ko pala. Mhm. 5,000, kaya ko pala. Yeah. So nagkakaroon ng kaya ko pala mentality. Mhm. Na hindi nila, again, sa pag-iipon yan ha. Mhm. So lumalaki ang psychological wallet. yeah. Correct. Na hindi nila napapansin, na Correct. pinagtatawanan ng iba. Wala Mhm. naman yung mayaman sa pag-iipon. Oo nga. Pero hindi nila alam yung psychological and yung mental impact nun. Mhm. Yes. Di ba? At nagagawa rin yan, nakikarry over yan. Pag may ipon na sila, magnenegosyo na sila. Yeah. Di kumita sila ng 500 pesos. Mhm. Di ba? Yeah. Ay, kaya ko pala kumita ng 500 a day. So, ang next goal niya, 500 ulit? Hindi na. Lalaki na. 1,000 na. Nung 1,000 tinamaan na. na yung, ay, Doble na. kaya ko pala. Mhm. Di ba? So, nung kumita ng 1,000, di na siya bababa. Maghanap na naman siya ulit ng palaki na palaki. Ayun. Again, nagkakaroon ng kaya ko pala mentality. Mhm. That's what we're teaching sa TYL. Ganda. Ganun. And then after that, pag may pera na sila, ano na gagawin? Invest. Yeah. Yung tinuturuan namin, ginagabayan namin na para hindi sila mapariwara, hindi pa gastos, hindi ma-scam, hindi maloko. Yes. Di ba? Meron kaming grupo na doon, mga experts na nandun. Ganda. Who will be able, like for example, si Marvin Germo Mhm. sa stock market. Mhm. Yan. Kasama rin namin yung mga sila Artie Lopez sa crypto. Mhm. So tapos si real estate. Meron Mhm. din. Kasama rin namin dito sa mga sessions natin dito, yung mga talagang magagaling, sila Rex Mendoza. Yan. So in Idol other yung mga words, yan. ito yung mga Lodi, mga kasama rin natin. And Yeah. finally, the last part, we help also, ito yung pinaka-importante, na hindi masyadong nalalaman ng tao. Kahit magaling ka gumawa ng pera, humawak ng pera, mag-invest ng pera, pag hindi mo naprotektahan ang pera mo, Ayun. ubos ang pera mo. Correct. Correct. Bakit? Kasi kailangan nyo malaman to. Taon ang binilang nyo para kumita ng pera. Mhm. 'Di ba? Taon din ang binilang mo para ipunin ng pera. Yeah. Pero isang maling desisyon lang, isang segundo lang,
para maubos ang iyong pera. Yes. At ilan na nabalitaan natin na naloko, na scam, na lugi, Correct. di ba? Correct. And we want to protect that. Yun. So, once you join the community, ito yung makukuha nyo talaga sa TYL. Napakaganda nitong community nito, coach, kasi of course number one, we have mentors na Chinky Tan, Rex Mendoza, Marvin Guillermo na talaga namang mga top of the food chain tong mga pinakamagagaling sa Pilipinas to Correct. na magtuturo mismo sa inyo personal about dito sa finances, about money. At the same time, meron kang community na nagsusuportahan kayo and holding one another accountable. Tama. Solid yun. Kaya nga ako shout out lang sa mga tao na hindi pa alam ito, di ba? Yan. Meron ako magandang balita bago matapos tong interview na ito. Exclusive lang for you guys sa Team Wawa. Okay. Uy. Timawa. I'm gonna give you a free, okay? Okay. A free webinar, or session na para ma-experience nyo ano itong TYL na ito. Dito malalaman mo ano ba talagang ibig sabihin ng yayamanin life. Yun. Iba-iba kasi interpretation ng yayamanin life. Correct. Para sa isang OFW ang yayamanin life, makabalik dito sa Pilipinas. Yes. Para sa isang taong may utang, magkaroon ng peace of mind. Yeah. 'Di ba? Para sa isang taong, 'di ba, ika nga talagang wala pang income, gusto nila magka-income. Depende, iba-iba Hindi lang panay pera. Correct. That's number 2. Sa session na ito, malalaman mo kung nasaang stage ka na ng iyong yayamanin life. Nasaan ka na? Yeah. And then last stage is yun nga, paano mo makakamit ang yayamanin life. Yan ang matututunan nyo. Kaya kung kayo interesado, all you need to do is just go to the link on top or below or just go to tyl.group. tyl.group at meron kayong mapapasok na free webinar, but you must give at least yourself 2 hours. Kasi 2 hours to. Okay. Oo. And FYI, if you attend this type of session, magbabayad talaga kayo na hindi mababa ang presyo. Oo, tama. Pero ngayon, para sa inyo. Thank you very much. So, maraming salamat. I'm sure excited at tuntua ang mga timawa, mga sob natin dyan. Ilalagay namin sa description ng video na to yung link, mga sob, no? I-maximize natin to. Napakabait ni Sob Chinky Tan para regaluhan tayo ng gantong klaseng. Or mag-comment ka ng word na yayamanin para makuha mo ang access dyan sa libreng session with Coach Chinky. Grabe. Correct. Konting patikim, Coach Chinky, ano kailangan matutunan ng isang tao para maging yayamanin ngayong 2024? Ito lang ang importante. Ang suggestion ko sa inyo, gamitin nyo na lang itong simple method that I've been teaching people, bawas dagdag method. Okay. Number 1, bawasan natin yung mga unnecessary na gastos. Ano lang, let's just be more practical. No? Sa totoo lang, pataas ang bilihin. Ang tawag niyan ay inflation. Yes. Pero hindi napapansin ng tao, lalo na yung mga mamimili, nagkakaroon na rin ng shrinkflation. Ano ibig sabihin ng shrinkflation? Napapansin mo, pag pumunta ka ng restaurant o pumunta ka ng palengke, di ba, yung binibili mong parehong presyo, lumiit na. Correct. Lumiit na. Correct na kayo ng mga kung ano-ano. Hindi, lumiit na rin yung kanin na binibigay. Yeah. Oo, konti na hindi lang. Man nagmahal, lumiit yung kasi walang choice yung mga negosyante. Correct. Hindi naman sila pwede magtaas ng presyo. Kung magtaas sila ng presyo, wala na rin bibili. So, anong gagawin? Lumiit na rin yung pandesal. Babawasan, no? Di ba? Yeah. Lumiit na rin. Ako, umorder ako ng salmon sa isang isang restaurant na itago na lang natin sa kg. Okay. Di ba? Okay. Oo, pero yun nga, nasyak ako nung lumabas yung salmon, kalahati na lang. Sabi ko, nangyari lumiit. Sabi, yun nga. Inflation. So, that's number 1, kailangan natin magbawas ng unnecessary gastos. Okay. Number 2, dagdag. Kailangan magdagdag tayo ng income. Aside from your first income, kailangan magkaroon ng second income, kailangan magkaroon ka ng multiple sources of income. Kasi ano lang yan parang yung tinatawag kong spare tire principle. Ang sasakyan ba may spare tire? Yes. Meron. Bakit? Pag naflatan. May kapalit. Yes. Buti pa yung sasakyan matalino. Pero yung tao, hindi matalino. Kasi yung tao, karamihan, iisa lang source of income. Pag nawala yung pinaka-main source of income, wala na. Wala na pampalit. Correct. Diba? Kung may pampalit ka, hindi ka may stress. No. Diba? Yeah. Gaya na lang ng pandemic, di ba? It made us all realize na kailangan talaga natin ng spare tire. Kailangan natin ng another source of income. At saka, simple lang, one last na lang. Ganito na lang. Name me one billionaire na kilala nyo o milyonaryo na not personal kilala, na iisa lang ang negosyo at iisa lang source of income. Wala kayong makikita ganun.
Sakto. Yeah. Ikaw ba, Sob Chinky, tansya mo, mga ilan ng sources of income mo? As of right now, siguro 12. Wow. Imagine nyo yan, guys, ha? Solid. Kung gusto nyong maging chinkitan or at least lumapit sa level ng isang Sob Chinky Oo. natin. Pero nag-umpisa lang yan sa isa. Sa isa. From isa Oo. naging dalawa naging tatlo. Unti-unti lang, no, Sob, no? Oo. Kaya ang goal ko talaga is tulungan ang mga tao na talagang magkaroon ng multiple Yes. sources of income talaga. Correct. Ganda. Sob Chinky, meron kami mga questions sa'yo na mga Go. nakuha namin to sa mga comments. Gusto namin malaman kung anong mga thoughts mo rito at kung paano mo to sasagutin. Sige. Okay? So first, ano masasabi mo doon sa mga tao na, kasi kami nagko-content din kami about finance eh. Anong masasabi mo doon sa mga tao na nagko-comment, nagsasabi na, yung mga advice nyo naman, kaya nyo lang yung nasabi kasi mga privilege kayo. Well, Kakapag-aral, yan, mga ganyan. una, hindi naman ako nanggaling sa pamilyang mayaman eh. As a matter of fact, nung nawala si Papa, wala naman naiwan eh. Lahat kung ano man meron sa amin ngayon, hindi napamana. Back to zero. Oo, wala talaga. Pinaghirapan. Yeah, Oo. pinaghirapan. Ang naipamana talaga nila sa amin yung values at saka yung talagang mindset. Correct. And sa totoo lang, nagpapasalamat talaga ako doon. That's number one. Number two, in terms of, yun nga, aside from nanggaling income, so hindi rin ako nakapagtapos. Oo nga eh. Di ba? Parang sabihin natin, di ba? Kaya nga, hindi magets na ibang tao na hindi naman ako ganun kagaling mag-English. Di ba? Kaya mas matatas pa ako mag-Pilipino kaysa mga Pilipino. Kaya kung may mga nagme-message sa inyo sa TikTok na panay English, scammer yan. Scammer Scammer yan. yan. Ginagaya lang si Coach Chinky. Oo, Pero Mandarin, magaling ka sa Mandarin. Hoi Changkoi, Hai Hui Changkoi, Hai Hui Ting Tong. Oh. Yes, I speak Mandarin and Fujian. Fujian is just the local dialect. It's just like Filipino. Mandarin is the international language, just like Okay. English. Yes, because yun nga, I was born and raised here and I also speak Bisaya. Kompleto. Yung hapon, umaga, aga, at the same time, gabi sa mga Bisaya out there. Thank you kaayo sa imong pagsama sa amon sa podcast na ito. Multilingual ka pala, Sob. Grabe. And I also speak Martian. Ganun din. Wag na at baka makapagtawag pa tayo dito ng mga ano dyan. Alien. So, eto naman, Sob. Anong take mo sa educational system ng Pilipinas sa regarding sa pagtuturo ng pera? Ay, nako. Kailangan talaga malaki dapat ang improvement. Hindi lang muna sa pera. Let's talk about academics. Okay. Medyo kailangan mag-level up na tayo kasi outdated na yung ating educational system. Kasi dati, di ba, pinamemorize tayo. Di ba? Yes. The reason why pinamemorize tayo dahil wala pang technology. Correct. Di ba? Nag-exams tayo. Di ba? Parati siya nasabi sa atin, don't use calculators. Di ba? Kasi nauso ng calculator nun eh. Bago Correct. pa lang eh. Parang nagagalit yung mga teacher pag gumagamit ng calculator. Yes. Pero come to think of it, kung accountant ka ngayon of a multinational company, sasabihin ba sa'yo ng boss mo, kung binibilang mo ang pera niya million, billion, please, do not use calculator. Oo Siyempre, hindi. Siyempre, baka magkamali ka. Oo. Kasi nga, outdated na. Yeah. At bakit outdated. ngayon nga, sa panahon ngayon, di ba, yung bakit tayo nag-memorize ng tables na mga ganon, is because wala tayong access sa information. Oh. Yes. Pero ngayon, may access na talaga tayo sa information. Ang dapat ituro na nga ngayon is critical kid thinking, problem solving. Yes. Yun. Yun yung dapat. As a matter of fact, ang DepEd right now, the latest na pakinggan ko yung speech ni VP Sara, it's going towards that direction. They're dedicating, I think, one day every week to do that. Nice. Hindi na dapat talaga yung memorization. Oo nga. Kasi why would you memorize something that's already there? Correct. Diba? Ang importante talaga, sige, may problema tayo, paano natin may solve to? Yun. Using the data and information that we have. Especially with the upcoming of ChatGPT. Yeah. Diba? Yan. Yung ChatGPT, maraming purists na sinasabi, hindi ko gagamitin yan. Hmm? Diba? Okay, wala namang problema. Okay. I will respect your pero hindi ka gagaling kumpara kay ChatGPT. Correct. Correct. Diba? Kasi parang sinabi mo na ayaw kong gumamit ng computer, gusto ko pa rin typewriter. Oo nga. Pakalaking Diba? tulong Yeah. na nun eh. So, in other words,
the only thing that is permanent in this world is what? Change. Yes, if you do not change, you will not exist. Correct. If you do not innovate, you will soon evaporate. Correct. Look at the businesses and mga industries who refuse to change. Ang pinakamalaking telco company during that time na nagbebenta ng phone was Nokia. Yes. Pero look where they are right now. Nawala Diba? na. Ang pinakamalaking nagbebenta ng mga cameras or at the same time mga films is Kodak. Kodak. Ngayon, look at where they right now. Wala na. Wala Diba? na rin. Ang Apple should be Nokia. Mhm. Diba? Yung mga Kodak films na yan yung dapat yung mga Samsung na mga digital cameras. Pero they refuse to change. Yeah. So, yun yung kaya nga hanggang ngayon, even at my age right now, I don't know if you know how old I am right now. Ilan ba, Coach? Walaan niyo, I-reveal mo na rito. Mag-type ko yun sa comment section. Ako, Comment tsaka yan. mga 42 eh. Ikaw. Mga 41. Ilan ba, Coach? Excited na ako. 1 year shy na lang ako at magiging dual citizen. Yan. Talaga, hindi halata ah. Oo, 59 na ako. Kasi nakita ko, fit na fit ka pa. So, Oo eh. Well, ayun nga, looks may be deceiving. correct. Grabe. Talaga may fountain of youth. So yun Goals. ang Yeah. next question tayo. Ganda nun. Next, Coach. Familiar, ewan ko kung familiar ka dun sa content na nag-trending ng Black Cookie Production. Ano yun? Na may tinanong ng mga in-interview ng mga magagandang babae. Tapos tinanong sila, Ah, magkano dapat ang kinikita ng isang guy para i-date Para mo? i-date mo. Ang sagot nila, nagre-range from 30, 40, 50K per 50K month. per month. Ang daming na-offend ang mga lalaki na mga binash sila sa comment section. Anong take mo dyan? Ako naman, ito lang kaya nga yung marrying age natin medyo nagde-delay Kasi ang mindset nila, pag ako kumita ng ganito, pag ako nakaipon ng ganito, magpapakasal na ako. Pero as time goes by, tumataas din yung cost of living, tumataas din yung cost of getting married. Diba? Yes. So in other words, nakikita nyo 30 plus na 40 plus single pa rin. Oo nga. Oo. This is what I've learned in life. Ang importante hindi lang yung income Okay. Yung in terms of ang importante talaga, number one, meron bang regular source of income yung taong yan? Yun. Okay. That's number one. Number two, kayong dalawa ba ay willing to live within yung regular source of income? If the answer is yes, magpakasal na kayo. Okay. Kasi lahat tayo nag-uumpisa. Pwede na lang kung anak mayaman ka. Mag-uumpisa ka talaga sa wala Wala. So, sasabihin natin, Start ka eh. no offense met din sa mga sumagot ng 30 plus thousand. Pag ikaw kumikita ka ng 30,000 ngayon a month, Ang litin. magkano na upa ng bahay? Kaya nga. Correct. 15,000. Magkano yung pagkain nyo? Oo nga. Kung 300 pesos a day ang budget ninyong dalawa, Oo nga. dalawa, Correct. di 9,000 na yun. Correct. May bills ka pa. 15 plus 9, 24 na yun. Oo nga. Magkano pa kuryente? Yung 30 mo. Kapos pa rin yun. Correct. It's not in the amount. It's the willingness if you are willing to live within. Kasi meron dito ka masya-shock. Di ba? Meron ka bang kakilala na talagang low income earner na mga 12 to 15,000 na 5 anak pero nabubuhay pa rin? Opo. Kasi Meron po. yun nga, napagkakasya nila, ginagawa nila na paraan. Yeah. Hindi magandang buhay, pero in other words, nagagawa ng paraan. Pero yun nga, ang goal natin, you work together as a team, as a couple. Yeah. Diba? From 15,000 to 30, 30 to 60, 60 to 120. Yung ang sarap na mabuong pangarap na alam mo nang galing kayo sa wala at Yeah. nabuo nyo yung pamilya at pangarap nyo na galing sa wala. Correct. So Correct. mahirap din talaga sasabihin natin, ito ang gusto ko. Well, kung yan ang gusto mo, diba? Yeah. Ito naman, Coach. Yung 299 engagement ring na nag-viral. Familiar ka ba doon? Anong Oo. take mo dyan? Yung 299 pesos na engagement ring naman, kasi hindi lang naman, yung aspect kasi naka-focus lang sa financial aspect. Yes, Mhm. yes. Pero hindi na na-realize ng tao, tatlong aspect pa yan mentally, emotionally, and then also financially. Okay, when you say mentally, bago ka pa ikasal, kailangan willing ka ba? Ikaw mismo willing ka ba na talagang mag-transition na from single life to a married life? Yan. I-give up mo na yung dati mong mga friends, mga gimmicks, di ba? Correct. Mawawala na yun. Correct. Kung hindi ka pa ready mentally, hindi ka pa pwedeng ikasal. Kasi kung priority mo pa rin yung gaming mo, priority mo pa rin yung basketball mo, priority mo pa rin yung hindi ka pa handa mentally. Number 2, emotionally, handa ka na ba? When you say emotionally, handa ka na ba? So humarap sa problema. Correct. 'Di ba? Kasi dati ang problema mo lang sarili mo, 'di ba? Yes. Naguguluhan ka pa. Paano kung may problema Dalawa na na hindi mo kayo. lang problema, pati problema ng asawa mo? Correct. At hindi lang 'yun, pag
kinasal ka, kasama pa rin yung family incorporated. Correct. Diba? Yeah. Syempre, kung ano problema ng mga in-laws mo, problema mo rin yun. Yes. Are you emotionally already prepared to face those challenges? Sa aming i-consider. Diba? And then number 3, yung financial. Diba? Yung financial aspect. Kasi dapat, hindi lang dapat kinausap yung binigyan Kausapin din dapat yung nagbigay. Yes. Bakit mo siya binigyan ng 299? Correct. Diba? Maari, baka sinusubukan lang. Okay. O maari, baka di handa. Diba? Kaya nga, maraming aspeto yan. Ako parang sasabihin ko lang, let's talk about this on the financial aspect. No? Hindi lang pwedeng pag-ibig lang pinag-uusapan Diba? May kasabihan nga, aanhin mo ang pag-ibig na wagas kung wala kayong makakaing bigas. Ang ganda nun. Ano kayo ngayon? So, hindi ko naman huhusgahan kung yung nagbigay kasi hindi natin alam kung bakit niya binigay. Yes. Hindi tayo makapag-comment. Yes. So, objectively, mentally, emotionally, financially, kung gusto mo pagdagdagan, it's spiritually. Yung kaya spiritually, kayo ba dalawa pareho ang inyong paniniwala? Di ba? Yeah. Pareho ba yung inyong yung spiritual perspective? Yes. Kasi doon din po nagkakaroon din ng conflict. So, Coach, bakit grabe yung wisdom mo? Sino bang mga mentors mo ngayon or mga pinapanood mo, mga influence mo? Una talaga, ang wisdom nanggagaling kay Lord. Okay. Diba? Just like King Solomon. Diba? Yes. The prayer that he prayed, and every day that I pray, sabi ko, Lord, if all one thing lang that you can give me, don't give me money, don't give me fame, don't give me power, don't give me riches, give me wisdom. Okay. Because once you have wisdom, everything follows. Wisdom can help you create money. Wisdom can help you create fame. Wisdom can help you create influence. Wisdom ang unang hinihingi ko talaga. Galing And then na. how do I gain wisdom? Simple. I read books. Number 1, every day I read books. Number 2, I listen to podcasts. Number 3, I have mentors and coaches. Number 4, I attend sessions and seminars. Akala kasi ng mga ibang tao, porket ako nagbibigay, ako nagsusulat, hindi na ako. Again, I can never give what I do not have. I cannot teach what I do not know. So, ang Yes. challenge ko every single day, 2 hours of learning time. Yeah. Kaya nga kahit na anong itanong mo sa akin, kaya ko sagutin. May diba? input. Oo, kasi nga I'm so filled, I'm so full. Mhm. Diba? Yes. You again share out of the abundance. Correct. Solid. I'm sure enjoy na Marami. enjoy. Napakadaming learning. Blow by From- blow ang learnings. Yeah, from Sob Chinky. Ikaw, anong biggest takeaway mo rito sa mga pinag-uusapan natin? Sa akin mga sob, lalo na sa mga kalalakihan nating sob dyan, no? Sobrang importante ng sinishare sa atin ni Sob Chinky ngayon. Yeah. Unang-una, ito, sobrang cliche na sob, pero sure ako ngayong 2024 magagamit pa rin. Ano? Pag gusto, may paraan talaga. Yan. Never yan, never mawawala yan. For sure. Malamang nga niya kung babalikan nila yung buhay nila. Kunyari, ikaw nanonood ka ngayon, gusto mong gumanda buhay mo. Pag binalikan mo yung buhay mo, ang dami mo nang pinagdaan ng problema pero Correct. nalampasan mo. Yeah. Bakit? Kasi ginawa mong paraan Ngayon, kung gusto mong mag-level up sa buhay, ganun din. Yeah. Iisipin mo lang, ay kaya ko to, magagawa ko to ng paraan. Mhm. 'Di ba? Wag mo nang problemahin pa yung mga dahilan, nandiyan na yan Correct. Ano na lang gagawin mo para magawa mo ng paraan? Yeah. Yun talaga number 1. Tapos number 2, ito sobrang importante kasi karamihan sob na mga nakikinig sa amin, nakikita ka na kasi nila as chinkitan na Mhm. 'Di ba? Pero based dito sa Hindi nyo alam, barker pala dati, ano? Oy! Based dito sa kwentuhan natin, na-realize natin, putya, dahil palang pinagdaanan nitong taong to. Mhm. So, which means, yung success, guys, proseso siya. Yeah. Hindi, wag kayo tumingin doon sa resulta ng tao. Tingnan nyo, ano ba yung pinagdaanan? Grabe. Ano ba yung mga natutunan? From there, yun ang i-acquire nyo. Huwag kayong masilaw agad sa, gusto mo, mayaman ka na agad, may kotse ka na agad, ang dami mo bling-bling, mga ganon. Tapos konting hirap lang, hindi yata para sa akin to. Yung ganun agad no? Diba? Ang daming ganyan di ba? Na mahirapan lang ayaw na hindi guys, proseso to. Kung gusto mo maging successful, yung failures, yung hirap kasama sa proseso yan. Yeah. Maski Sob Chinky natin, nakakatanggap ng ganyan, di ba? Correct. Kaya ikaw, magpatuloy ka, gawan mo ng paraan, eventually yung success, sabi nga ni Sob Chinky, byproduct na lang yan. Yun. Ako naman sa mga kalalakihan, sa mga sob na nakikinig, no, hindi natitigil yung pag-aaral sa school. Hindi lang sa school matitigil yung pag-aaral, no. Continuous learning. No wonder Coach Chinkitan is very successful, multi-businesses, sikat, na parang nasa kanya na lahat. Kasi hindi tumitigil sa pag-aaral 2 hours a day. Pag-aaral, pagbabasa ng libro, pakikinig ng podcast, attend pa rin ng seminar. Kahit siya mismo napakalulupit na ng mga libro, kahit siya mismo Grabe, napakalulupit na ng mga seminar,
nag-aaral pa rin, continuous na nag-aaral, 'di ba? Yes. Kahit pa dual citizen na, continuous pa rin nag-aaral. Hungry pa din, hindi no? tumitigil sa 'di ba, pag-grow ng sarili. Correct, No wonder very successful. So, grabe, sobrang daming learning. Sobra. Pero papunta na tayo ngayon sa exciting part. Ito na ang favorite segment ng lahat ng Ang nanonood. favorite segment ng lahat, syempre, ang Tough Talk. Tough Talk. Yan, labasan natin ang may wagang bell. Yan. Pero bibitinin muna namin kayo. Magbabalik tayo sa pagbabalik ng Timawa Timawa Podcast. If you want to collaborate with us promoting your brand, business, product, or service, email us at timawaph@gmail.com. We're very excited to collaborate with you. Okay, game. Ito na tayo sa favorite ng lahat, ang Tough Talk. Yan. So, Sob Chinky, meron kaming 10 tough questions sa'yo. Ngayon, kung hindi mo siya trip sagutin, ayaw mo siya sagutin, mag-pass ka lang. Pindutin mo lang tong bell na to. Pero hanggang 3 pass ka lang. Hindi ka na Okay. pwedeng lumagpas sa 3. Kailangan mo na siyang sagutin. Okay? Game. Sige. First question, Sob Chinky. Ano yung worst financial advice na narinig mo sa social media at kanino to galing? Yung worst, siguro, focus on one income. O galingan mo lang daw sa isa. Kasi sapat na daw yung ganun. Hindi ko lang maalala kung sino siya eh. Kung sino? Oo, pero babae siya. Babae. May clue, may Oo. clue. May clue Pero ba? yun, parang sa loob-loob ko, probably malaking kinikita mo. Mm. Pero para sa ibang tao, talagang pag-iisa lang talaga ang source of income, talagang kakapusin talaga eh. Correct. Oo, hindi kaya. Hindi siya practical. Yun. Okay. Galing. Mabilis sumagot to siguro. Multiple source of income dapat talaga. Oo, Correct. aside from isa, siyempre, at least may fallback ka. Yes. Okay. Next question, Coach Chinky. Nagnakaw ka na ba ng content from other content creators? Yan ang pinapanood ko sila, 'di ba? Pinapanood ko. Pero ang ginagawa ko talaga, I get inspiration and an idea, pero nilalagay ko yung yung twist ko. Yeah. In reality kasi, that's reality. There's nothing new under the sun. Correct. Like for example, yung famous quote, famous na formula, income minus savings equivalent to expense. 'Di ba? Yeah. Meron bang pwede mag-claim na sila nauna? Correct. It's how you right now present it based on your own personal experience and perspective. Yes. Yan. Like gumawa ako ng commentary video lately ni Migs Flores. Okay. Ginawa ko yung 5 na potential na pwede kang yumaman. Ginawa niya yun. Pero hindi ko binuo lahat. Yung parang per point niya, nag-agree ako sa point, pinibigay ko yung personal perspective ko. Okay. So, hindi ko ninakaw yung content kasi una, Yeah. in-acknowledge ko siya, sinabi ko panoorin niyo yung buong video dito. 'Di ba? So, it's just a matter of acknowledging eh. Yes. Oo, yun. Ganda. Oo nga, no. Actually, nakita ko rin yan yung kinakasama ng love ni ni Katunying. Daming parang nagnakaw nung mga clips niya, di man lang siya in-acknowledge. Yun sa interview niya kay Ramon RSA. Ramon Ang, oo. Kay RSA. Oo, sama talaga ng love niya doon. Hindi ako, parati. Kinuha rin ako ng mga videos niya. Sinabi ko, panoorin yung buong version. Po. Oo. Oo, dapat yun. Dapat yun, Give i-acknowledge credit. natin. Oo. Credit Yes. natin. Okay. Next question, Sob Chinky. Totoo bang toxic sa show business kaya ka nag-change ng career? Hindi. Umalis lang ako kasi alam kong hindi talaga regular ang source ng iilan lang ang Richard Gomez, iilan lang ang Sharon Cuneta. Yeah. Di ba? Correct. Hindi naman lahat yan. Sana kung ganun kalaki yung kita at sweldo, wala eh. May mga iba kilala nga pero wala namang pera. Di ba? Si Aga Mulak mismo nagsabi niyan nung nag-shoot siya ng Bagets eh. Ang talent fee lang niya yata doon 15,000 pesos. Oo, kasi first movie niya yan eh. Di ba? One of the first few movie. Pero sikat na sikat sila ng time Sikat na na yun. sikat siya pero wala siyang Oo, kapera-pera. Oo nga. Grabe Oo. yun, ha? Kasi nakakontrata yan eh. Kasi pag contract ka 15 tapos 25 then 50, 75, 100. Kahit milyon ng kinita mo ng pelikula pero yung PF mo ganoon pa rin. Yun lang. Oo. Parang sa NBA, 'di ba? Yung mga kontrata ng mga NBA Tama. players. Tama. Pero pag nag-expire na yung contract, pag nag-renew, doon na sila makakabawi. Yes. Pero during that time, hirap pa rin sila. 'Di ba? Noong nag-umpisa. Correct, Yun correct. ganun kalaki. Okay. Ganun pala yun. Next question, Sob Chinky. Sino ang kilala mong celebrity na merong worst financial habit? Nako. Ang dami. Madami in the sense ganito I don't want to be specific with names, no? Tingnan Okay. lang natin kasi again, yung resulta eh.
may kakilala kasi ako nung 80s Okay. Grabe. Kakaway lang yan kakaway lang sa mga piyesta. Mhm. 25,000. Wow. Grabe. 1980s. 80s, ang laking pera na nun. Tapos pagka naman kakanta, lip sync ka, Mhm. 50,000 kada isang kanta. Grabe. Hindi pa nagtutugma yung Tutugma Oo, hindi pa ganun. Pero Laki. nakita ko talaga ngayon, syempre 2020. Mhm. Wala talagang broke. Mahirap na talaga. Wow. Hindi ko naman kinita yung kinita niya nung nasa showbiz siya. Mhm. At ayaw ko naman i-compare sarili ko. Pero ang point lang, doon ko na-realize talaga, kahit ang laki ng kinikita mo, pag hindi mo alam kung paano siya hawakan, palaguin, mauubos ka. Wala din, no? Pero may kakilala rin ako mga artista, di ba? Na dating hindi rin ganun kalaki kinikita. Pero maganda. Ganda na buhay. Perfect example lang si Monica Herrera. Okay. Kung si Monica Herrera, ikukumpara natin sa mga malalaking mga artista, malayo. Mhm. Pero si Monica Herrera ngayon, kahit na-stroke siya, napanood ko kay Julius Babaw, may sariling building yan. May Wow. pinapaupahan mga 6 o 8 Doon siya maman, rental. Hindi, kumikita siya ngayon kahit na bedridden siya. Mhm. So, nagigets mo, naging Yes. responsible siya. Sa finances. Ang isa pang responsible na makikita ko talaga si Nino Mulak. Okay. Oh, talaga. Napakagaling talaga. Ang magaling talaga actually yung tatay. Mhm. Na Star nung yan, kumikita pa yung bata, yung binili ng property, Mhm. tumayo ng building. Pero ngayon talagang Ano siya, negosyante o mga rental? Real estate? May real estate din siya. I'm sure may real estate din. Halo-halo Pero may na. rental din siya. Meron din siyang ensamada business. Ensaymada. Oo. So, talagang ang isa pang magaling talaga sa pera na hanggang ngayon, kahit wala na siya, tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong niya kahit wala na siya. Oo. Si Pidhol. Nakita ko yan. Nakita ko yun. Oo. 11 years na, no? Oo. Imagine mo, 18 sila yatang magkakapatid. Sinusustentuhan O pa rin. sinusustentuhan pa rin hanggang ngayon. Grabe, Imagine mo estate paano planning nagagawa yan. yun. So, Grabe. wag na natin pag-usapan yung mga Worst. maraming nagkamali. Diba? Na alam naman nating dating sikat, ngayon naghirap. Yeah. Pero marami rin naman tama ang ginawa. Correct. Alright. Eto naman, Coach Chinky, next question. Meron na ba na nangutang sa'yo na celebrity? Kung meron, sino? Ay, meron. Meron. Sino, Coach? Pero hindi ko na kilala kasi hindi na nagbayad eh. Kinalimutan Oo, kinalimutan ko na. Hidden friend na, hindi Oo, hindi. Kaibigan ko pa rin. Pero pagka pera na pinag-uusapan, sagot ko lang parati, I know what you did last summer. Oh. Yun lang. Auto pass na. Mamaya na lang, ibulong mo na lang sa amin yan, off-cam. Okay. Okay, next question, Sob Chinky. May nakaaway ka na bang kaibigan o kamag-anak nang dahil sa pera? Oh, meron. Oo. Yun nga. So, ang ending namin is pinili ko na lang ano mas mahalaga sa akin, pera Okay. o relasyon. Okay. Pinili ko na lang ang relasyon. So, in other words, kinalimutan ko na kung ano yung pinag-usapan namin sa problema namin sa pera. Tuwing nakikita kami, magkaibigan pa kami. Pero pag usapan ng pera, usapang negosyo, hindi na Tekis kami na. nag-uusap tungkol doon. Oo, kasi mas mahalaga ang relasyon. Correct. Pwede naman no? Iwas na lang. Maging magkaibigan na lang tayo. Huwag na tayo Huwag ng maging business sosyo, partners. business partners. Pwede. Mahirap pagka kamag-anak kaibigan no? Correct. Coach Chinky, may pinasok ka na ba na illegal na investment or business para kumita ng pera? Ako mismo, wala. Oo. Pero ako mismo, napaniwala, meron. Ikaw na scam. Oo, talagang, syempre, hindi ko alam eh. Di ba? Nung nag-umpisa ako, wala namang ko alam eh. Oh. Di ba? Lahat naman tayo nagkakamali. At di ko Yes. naman kinahiya at inaamin ko. Pero ang tanong, inulit ko ba? Ang sagot, hindi. Kasi kailangan matuto talaga tayo eh. Di ba? Correct. Ang masakit niyan, ay, nalaman mo na tapos pinagpatuloy-tuloy mo pa. Di ba? Parang sa mga taong nakikinig ngayon, parating nga, yung naririnig ko parati, di ba? Sinabi ni Jesus, kung sino man sa inyong unang hindi nagkamali, ikaw ang unang pumukol. correct. Lahat tayo. Lahat. Yes. Ang importante naman, hindi pagkakamali kung inamin mo ba at nagbago ka ba. Tama. Yes. Yung importante. Correct, Yeah. correct. Next question, Sob Chinky. Ano para sa'yo ang walang kwentang negosyo na nasisimulan ngayong 2024? Yung wag na nilang itry. Yung mga yung tinatawag naming sunset industry. Oy, Ano yun? Yung, di ba, ang sunrise, pangat eh. Yes. Okay. Ang sunset, palubog.
Okay, Okay. kagaya ng So mag-iisip ka ng mga ano ba yung mga palubog na mga negosyo na alam mong hindi na talaga ano, like for example, may mga outdated na talaga na dati sikat na sikat, di ba? Like for example, yung mga outdated pager, di ba? Kung Okay. magpe-paging Okay. business ka, wala na. Tapos na eh. Di ba? Like for yung example, mga hindi na uso, hindi na uso. At saka hindi lang yan. Ngayon, hindi na kailangan, relevant. isang kailangan natin isipin din, like for example, ngayon yung retail business. Okay. Baksak eh. Retail. O kunyari, sa mall. Punta ka sa mall, ang daming mga store doon nagsasara. Oo nga. Mhm. Di ba? Bakit? Ba't nagsasara Online ang mga shopping. retail store sa mall? Bakit? Mhm. Online shopping na lang? Exactly. Correct. Kasi nagbago ng behavior ng tao. Mhm. Imbis na bumili sa Mall, mall, online na lang. online na lang. Yes. At saka yan ang naging behavior natin. Titingin lang tayo sa mall para magpalamig. Tapos tignan natin presyo. Di ba? Guilty ako dyan. Pagkatapos nun, imagine mo, bumili ka ng appliances, bubuhatin mo yan, sasakay ka ng taxi, nga. overprice ka pa, Correct. pwede mo naman ipa-deliver. Correct. Di ba? Wala Yeah. kang bibit-bitin. Convenience. Oo, Correct. no. So, ang ibig sabihin niyan, pag hindi nagbago ang behavior ng mga retail, ako nakikita ko kung gusto nyo talaga magbago sa malaking opportunity, darating ang panahon, kahit yung mga retail sa mall, dapat nag-online selling na rin Yes. sa loob. Aha. Mm. Hybrid na po. Hybrid. Yes. Kasi Correct. ang mangyayari niyan, mas malaki ang pwede nilang kitain. Lamang na sila ngayon sa mga online. Tama. Oo nga, Kasi yung no? mga online lang. Sila may retail, may Combo. storefront. Yeah. Combo. Parang si MNLA. Mm. Di ba? Si Frank Frank Mendoza. Oh. Meron na siyang retail, meron pa siyang Nagla-live may selling. physical store, may live Oh, selling. yan. May Kaya online na, pa. pupunta pa rin yung tao sa ano. Correct. Correct, Pupunta correct. pa rin ng tao sa physical store Mhm. niya para makipag-meet and greet, Oh. di ba? Yes. Ang laki ng lamang niya. Yes. Correct. Yeah. Galing. Actually, Oh. yan din yung input ni Candy Do kahapon di ba? Nasabi niya, ang daming kumokontak sa kanya ng mga malls, maglagay siya ng physical stores, Ayaw niya. napapaisip siya. Kasi limited nga naman ang doon, crowd mo doon. Di katulad sa online, Tama. lahat crowd Tama. mo. Tama. Yes. Luzon, Visayas, Mindanao or Correct. global pa po. Correct. Yeah. Okay, last question na, Coach Chinky. Oh, hindi pa ako nagtatap. Eto. Pwede ka bang tap ngayon, ha? Grabe. Eto, last question mo, Coach Chinky. Magkano na estimate ang net worth ng Chinkita? Maraming salamat, Coach Chinky. Automatic. Hindi matapos yung tanong. Ang bilis, at least isa lang nagamit. Isa lang, guys. Isa lang, Last na guys. to, Coach Chinky. Meron kami ditong last segment lang, no? Meron tayong chain of question. Yung last guest namin, si Candy Do, Candy Mundo, shout out sa'yo. May iniwan siyang tanong for you. Yeah. Ang tanong niya, anong technique mo sa pag-handle ng personal finance mo? Ay, napakasimple lang. Mhm. Share ko na sa inyo yung aking ginagawa. Okay. As my income increases, I don't increase my standard of living and spending, but I increase my standard of saving and investing. Yun. Mhm. So, pahabang tumalaki ang kita ko, hindi tumataas yung percentage ng paggastos. Okay. Mhm. Tumataas ang percentage ng pagnenegosyo at pag-i-invest. Ganda. Isip Sino sa lang, inyong no? mag-asawa nag-handle ng finances? Ikaw o si Mrs.? Yes, I create the money, she spends the money. Kaya pala ngayon, nag-shopping ngayon. Ano? Nag-shopping eh. Okay, ikaw naman, Coach Chinky, anong gusto mong next question sa next guest natin? Para sa next guest, ano isang malaking pagkakamali sa nagawa mo sa buhay na hindi mo na dapat ulitin at ayaw mong mapaulit sa ibang tao? Ay, ganda Ganda. yan. The best, the best, the best. Napakaganda. Maraming salamat, Coach Chinky. Tanggapin mo tong Uy! simpleng token Yes. namin. Grabe, ano to? Opo, buksan mo po. Yan, mahilig ka bang mag-coffee? Certified Timawa. Certified Timawa. Again, thank you very much, Coach Chinky. Maraming salamat. Thank you. Invite mo naman sila sa mga gusto ulit ng Idayayamanin Life. Yes. Paano sila makapag-join dyan? Yes, para sa mga taong nais talaga malaman pa, you want to experience financial freedom, stress, and double your income this year. Check out yun lang tyl.group at saka yung link na lang sa baba. Okay, mag-comment na lang kayo ng yayamanin sa baba at sila na lang bahala sa inyo. Yes. Thank you very much. Yan na rin ang keyword natin for this episode. I-comment nyo ang keyword natin, Yayamanin. Yan. So again, maraming salamat again, Coach Chinky. Thank Sobrang you so daming much, learning. Coach Chinky. Thank you very much. We love you so much. Salamat. And sobrang nag-enjoy ang mga Timawa, ang mga Correct. sob, no? Kita-kita ulit tayo sa next episode ng Timawa Podcast.